lalaki mentally challenged, patay sa pamamaril sa Puok Cherry Port, Kalibo. Mikan Chua mula sa Aklan, kinoronahan bilang Mr. Teen Philippines Ambassador of Goodwill 2026. Reverend Father Juan Brian Saspa na iluklok bilang ikasyam na rektor ng Santo Niño Seminary. LG Malay, ibinida ang Boracay sa PhilCheTex 2026 Business Networking Event. High Value Individual, timbog sa bypass operation sa Kalibo, mahigit 40,000 pesos na halaga ng shabu na samsam. Konbensyon ng mga saksi ni Jehovah 2026, gaganapin sa ABL Sports Complex sa Hulyo 17 hanggang 19. Mahigit 12 million pesos na halaga ng social pension na ipamahagi sa dalawang bayan sa Aklan sa pangunan ng DSWD. 10 dayuhan, arestado sa Siargao dahil sa immigration violations. Construction ng National Kidney and Transplant Institute Building, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang hapon, Provincial Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanin sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw June 29, 2026. Patay ang lalaking mentally challenged kagabi matapos barilin sa Puok Cherry Port, Kalibo, Aklan. Patay ang isang 34 anyos na lalaki na mentally challenged matapos pagbabarilin sa Puok Cherry Port sa Barangay Puok, Kalibo, Aklan, bandang alas 7 kagabi, Hunyo 28. Kinilalang biktima sa alias ni Jonathan, residente ng Tepas, Capiz. Habang naaresto naman ang isinagawang hot pursuit operation, ang suspect na kinilalang si alias Jonard, 47 anyos at residente ng Barangay Puok, Kalibo. Batay sa paunang investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, bagong pamamaril ay umano'y nagwawala ang biktima habang may dalang itak at tinangka umanong habulin ang ilang kabataan sa lugar. Isa sa matinitingnang anggulo ng pulisya ay posibleng naabala o nagalit ang suspect matapos umanong maging target din ng pananakot ng biktima na nauwi sa pamamaril. Nagtamo ng tama ng bala sa kanang bahagi ng tagiliran ng biktima na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Hindi pa na-recover ng mga otoridad ang ginamit na baril. Subalit batay sa na-recover na basyo ng bala sa lugar, posibleng kalibre 45 ang ginamit sa insidente. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong motibo sa pamamaril at makumpleto ang mga ebidensya para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa suspect. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Mikan Chua mula sa Aklan, kinoronahan bilang Mr. Teen Philippines Ambassador of Goodwill 2026. May detail sa balitang yan, si Jenny Rosales. Kinoronahan bilang Mr. Teen Philippines Ambassador of Goodwill 2026 si Mikan Chua mula sa Aklan sa kakatapos lang na coronation night ng Mr. Teen Philippines 2026. Kaugnay nito, ago pansin din ang national costume ni Chua kung saan hango sa Si Amo Agsibao na kwentong bayan sa bansa na nagpupugay sa matatag na karunungan, tatag at talino ng mga Aklanon. Ipinagdiriwang dito ang disenyo, matibay na dedikasyon ng bawat Aklanon bilang parangal sa mga henerasyon ng magsasaka at nagpapaunlad sa probinsya at nag-aalaga sa mayamang kultura ng probinsya ng Aklan. Samantala, sa pagtatapos ng coronation night, pasok sa top 7 si Chua at nakauwi rin ng special award, kabilang na ang Most Confidence Award at People Choice Award Gold winner. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Nailuklok bilang ikasyam na rektor ng Santo Niño Seminary si Reverend Father Juan Brian Saspa sa sinagawang installation mass at installation ceremony. Nailuklok si Reverend Father Juan Brian Saspa
Bilang ikasyam na rector ng Santo Niño Seminary, sinagawang installation mass at installation ceremony na pinangunahan ni Bishop Cyril Villarreal ng Diocese of Calibo. Bilang bagong rector, pamumunuan ni Father Zaspa ang pangunahing seminaryo ng Diocese of Calibo at mangangasiwa ng akademiko, espiritual at pastoral na paghubog ng mga seminaristang naghahanda para sa pagpapari. Nagpahayag naman ng suporta at pagkakaisa ang administrasyon, mga guro at mga seminarista ng Santo Niño Seminary para sa bagong rector. Sa kanilang pahayag, tiniyak nilang kanilang panalangin para kay Father Zaspa sa kanyang panibagong tungkulin at hiniling na patuloy siyang gabayan ni Senior Santo Niño para sa karunungan, lakas at malasakit sa paglilingkod. Binigyang diin din ng seminaryo ang kanilang layunin na patuloy na makapaghubog ng mga magiging pari na may kabanalan, kababaang loob at pagmamahal sa simbahan sa ilalim ng pamumuno ng bagong rector. Ang Santo Niño Seminary sa Numancia, Aklan, ang pangunahing institusyon ng Diocese of Calibo para sa paghubog ng mga magiging pari na nakatuon sa pagpapaunlad sa kanilang espiritual, intelektual at pastoral na kakayahan. Era Gibriones, Calibo Cable News. Mas pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Malay ang kampanya upang mas makilala ang Boracay sa pandaigdigang merkado ng turismo sa pamamagitan ng pakikilahok sa Philippine-China Travel Exchange. May details sa balitang yan, si Ray Machidosha. Mas pinalawak ng local government unit ng Malay ang promosyon ng Boracay sa International Tourism Market sa pamamagitan ng pakikilahok sa PhilChitex 2026 Business to Business o B2B Networking Event na ginanap noong Hunyo 27 sa 4 Points by Sheraton, Boracay. Layunin ng PhilChitex 2026 na muling palakasin ang kumpiyansa ng Chinese travel market at paigtingin ang ugnayan ng turismo sa pagitan ng China at Pilipinas. Dinaluhan ito ng mga Chinese tour operators at pangunahing tourism stakeholders sa bansa upang bumuo ng bagong partnership at makabuo ng mas maraming travel packages para sa mga turista. Kasama rin sa inisyatibo ang pagsusulong ng e-visa at visa-free entry policies ng Pilipinas, gayon din ang panawagan na maibalik ang direct flights mula China patungo sa pangunahing destinasyon sa bansa, kabilang na ang Boracay. Sa naturang pagtitipon, ipinakita rin ng LGU Malay ang iba't ibang tourism products at services ng munisipyo sa pamamagitan ng destination presentation at itinampok ang mga natatanging atraksyon, karanasan at turismo ng Malay at Boracay bilang isa sa pangunahing destinasyon ng Pilipinas. Nagpasalamat din ang lokal na pamahalaan sa mga organizer at partner ng PhilChitex 2026 sa pagbibigay ng oportunidad na mapalawak ang pandaigdigang kooperasyon sa turismo at maisulong ang isang matatag, mas kompetitibo at mas globally connected na tourism industry. Ray Marchidosio, Calibo Cable News. Timbog ang isang high-value individual sa bypass operation sa Calibo kung saan mahigit 40,000 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad. Tiklo ang isang 48 anyos na lalaki na itinuturing na high-value individual sa sinagawang bypass operation ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit sa kabaan ng Calatuche Road, Barangay Andago, Calibo, Aklan nitong Hunyo 28. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Bugoy, isang tricycle driver, drug surrenderer at residente ng Barangay Poblacion, Calibo. Ayon sa Aklan Police Provincial Office, nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 6 na gramo ng hinihinalaang shabu na may standard drug price na 40,800 pesos. Nahuli umano ang suspect matapos bintahan ng isang sashi ng hinihinalaang shabu ang isang police operative na nagpanggap na buyer. Bukod sa bypass item, na-recover din sa isinagawang body search ang 7 karagdagang sashi ng hinihinalaang shabu, market bypass money na nagkakalaga ng 2,000 pesos, hinihinalaang drug proceeds na 1,900 pesos, 2 lighter, isang itim na wallet, at isang walang lamang kahan ng sigarilyo. Isinagawa ang inventory at pagmamarka sa mga nakuhang ebidensya sa presensya ng mga kinatawan mula sa Department of Justice, National Prosecution Service, media at isang halal na opisyal ng barangay alinsunod sa itinakda ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasulukuyang nasa kustodiya ng Calibo Municipal Police Station ng suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 laban sa kanya. Era Gibriones, Calibo Cable News.
internet? Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibol-kibol na kasi. Inaanyayahan ng mga saksi ni Jehovah ang publiko na dumalo sa kanilang 2026 convention na may temang uwait katapusan niya kasadya na gaganapin sa Able Sports Complex sa darating na Hulyo 17 hanggang Hulyo 19. May details sa baliting yan, si Andy Narce. Handa nang salubungin ng mga saksi ni Jehovah ang mga dadalo sa kanilang taonang convention na gaganapin sa Able Sports Complex sa darating na July 17 hanggang 19. Sa loob ng convention, tatalakayin ang mga aral mula sa Biblia na naglalayong magbigay ng pag-asa, kapayapaan at tunay na kaligayahan sa gitna ng iba't ibang pagsubok sa buhay. Sa unang araw, tatalakayin kung paano ipinakita ng Biblia na nais ng Diyos at ng kanyang anak na si Jesus na maging tunay na masaya ang bawat isa. Sa pangalawang araw naman ay bibigyan diin ang mga aral mula sa sermon sa bundok ni Jesus at kung paano ito makatulong upang makamit ang tunay at pangmatagalang kaligayahan. At sa ikatlong araw, itatampok ang isang diskursong magbibigay diin sa kahalagahan ng katotohanan sa Biblia at kung bakit ito nakapagbibigay ng pag-asa at tunay na kaligayahan sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Ayon sa mga organizer, malugod nilang inanyayahan ang lahat ng nagnanais na makadalo anuman ang kanilang relihiyon o pinagmulan. Libre ang pagdalo at wala ring koleksyon sa buong programa. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa convention, maaring bisitahin ang jw.org o di kaya ay iscan lang ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Hinihikayat ng mga saksi ni Jehovah ang publiko na samantalahin ang pagkakataong makibahagi sa 3 araw na programa upang personal na maranasan ang mga inihandang aktibidad. Andy Narce, Kalibukibol News. Mahigit 12 million pesos na halaga ng social pension na ipamahagi sa 2 bayan sa Aklan sa panguna ng DSWD. May detalye sa balitang yan, si Jerome Rosales. Matagumpay na naipamahagi sa 2 bayan ang mahigit 12 million pesos na halaga ng social pension para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Social Pension Program na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Sa bayan ng Malay, may kabuang 5,427,000 na pondo ang inilaan para sa mga indigent senior citizens habang 7,191,000 ang naipamahagi sa mga benepisyaryo sa bayan ng Nabas. Ang matagumpay na pagpapatupad ng payout ay naging posible sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, MSWDO at iba pang dedikadong tauhan ng social pension. Jelena Rosales, Kalibukibol News. 10 dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration sa General Luna, Siargao, kaugnay ng iba't ibang paglabag sa immigration laws. May detalye sa baliting yan, si Liza Rosales. Isinagawa ang operasyon noong Biyernes matapos i-refer ng General Luna Municipal Police Station sa Bureau of Immigration ang mga dayuhang nauna nang naaresto dahil sa iba't ibang krimen. Bukod sa 4 na Israeli, kabilang din sa mga naaresto ang 2 Chinese, tig-1 Lithuanian, Australian, Moroccan at Nigerian. Ayon sa Bureau of Immigration, nahaharap ang mga ito sa mga kasong may kaugnayan sa pagiging undesirable aliens, overstaying at pagtatrabaho sa bansa nang walang kaukulang permit. Kasalukuyang nasa temporary custody ng General Luna Municipal Police Station ng mga dayuhan habang inihahanda ang kanilang paglipat sa detention facility ng Bureau of Immigration. Patuloy naman ang Bureau of Immigration sa pagsasampa ng immigration-related charges at deportation proceedings laban sa mga naarestong dayuhan. Liza Rosales, Kalibukibol News. Konstruksyon ng National Kidney and Transplant Institute Building, binisita ni Pangulong Bongbong Marcos. May detalye sa baliting yan, si Jerome Rosales. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na konstruksyon ng National Kidney and Transplant Institution Legacy Building sa Quezon City. Ang pasilidad ay mayroong 13 na palapag na kinapapalooban ng operating room, laboratory, pharmacy at training facilities para sa dialysis at transplant program.
Samantala, magkakaroon din ang nasabing pasilidad ng 200 hemodialysis machine upang mapalawak ang access ng mga pasyente sa renal healthcare services at mabawasan ang oras ng paghihintay ng mga nangangailangan ng dialysis. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Adi Jubrianes at ito ang Kalibo Cable News.